Alright, may nagsabi kasi na bakit ayaw mo nang mag-company. May nagtanong sa akin, bakit ayaw mo nang mag-company? Although marami talagang nagtatanong, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Marami talaga. Maraming nag-question sa akin kung bakit itong load ang pinasok ko at bakit ayaw ko nang mag-company. Bata pa naman ako, kaya ko naman mag-company pa. Sabi nila, mag-company daw ako habang bata pa ako, habang kaya pa ako. Grabe yung mindset nila, guys, no? Hindi ko maintindihan. Maling-mali yung mindset nila. For me, kaya ko naman mag-company talaga kung gusto ko. Kayang-kaya ko, anytime gusto ko mag-apply, kaya ko, kasi marami namang agency dyan na alam ko kung saan pwedeng applyan. Pero para sa akin, mas masarap magnegosyo kaysa mag-empleyado. Diba? Kasi ang pagiging empleyado kasi, guys, hindi ka dyan secured, eh. Hindi mo naman magiging iyo yung company pinasukan mo. Tsaka yung pinapayaman mo lang dyan, guys, is yung amo mo, hindi ikaw. Fix lang po yung sinasahod mo dyan. Kahit anong kayod mo dyan, kahit overtime ka man dyan, nandyan ka tumira sa company pinasukan mo, ganun pa rin ang sahod mo. Limit lang oras mo sa pamilya mo, sa oras mo, banding moment mo sa barkada mo, di ba? Wala ka talagang secured dyan sa pagiging empleyado. Unless kung may negosyo ka, kung empleyado ka, tapos hindi may negosyo ka po, mas maganda yun kung kaya mo siyang pagsabayin, no? Or sa akin kasi, maganda naman ang mag-empleyado kasi after 15 days, may sahod ka na. Excited kaya yun, pipila ka sa ATM, di ba? Pipila ka sa ATM, ano ka na ang sahod nyo, di ba? Napaka-excited kaya nun. Sino bang hindi ma-excite niyan? 15 days may sahod ka na, may sahurin ka na. Samantalang kung magnegosyo ay mahirapan ka pa. Yun ang mindset ng iba kasi kaya ayun na magnegosyo, mas gusto nila mag-empleyado kasi pag 15 days may sasahurin na sila. Instant money na. Pero ang dapat kasi isipin natin, guys, hindi lang dito, dapat mayroon tayong mag-advance dapat tayo, di ba? Aanhin mo naman yung sahod mo na malaki nga kung ikaw ay magkasakit. So hindi ka na makikita ng ganyan. So tambay ka na, kung meron ka mang ipon, unti-unti siyang mawawala. Kasi wala kang negosyo, wala kang tinatawag na passive income, wala kang secure sa future mo. Hindi secure yung future mo. Kung ikaw empleyado ngayon, waldas ka ng waldas, bili ng luho, bili ng sasakyan, bili ng tricycle, bili ng motor, bili ng ganito ganyan, kain ito, bakasyon doon. Pagdating ng araw, pag di na kaya ng katawan mo, pag magkasakit ka, yung ipon mo, maipon ka nga sa bangko, masaya ka doon. At sa tingin mo, enough na yon. Pero pagdating ng araw, maubos din hanggat wala kang negosyo na sasalo sa'yo pag hindi mo na kayang magiging empleyado. So, mas mainam talaga na habang empleyado ka ngayon, kung kaya naman ng bulsa mo na mamuhunan ka, mag-entrepreneur mindset ka. No? So sa akin kasi mas gustuhin ko yung magnegosyo na lang ako kahit papiso-piso, kahit babaya-barya, kasi pagdating ng araw yung barya na naging naipon mo, magiging papel din po yan, di ba? Di ba, guys, pag yung baryang naipon, pagdating ng araw magiging buo din po yan. So wag nating sabihin na ayan na makikitain pag magnegosyo ako, mag-empleyado na lang ako kasi after 15 days may sasahurin na ako. Pipila na ako sa ATM. Magkano sasahurin ko diyan? 10,000, okay na yon. Masaya na ako doon. Ang iniisip nyo kasi, guys, sa mga ibang tao, yun lang kasi hindi sila nag-iisip ng future nila. Actually doon sa mga, especially doon sa mga single pa lang, na ang iniisip din ay sarili lang din nila, kasi ganyan din ako dati, ako dalaga pa lang, hindi ako ganito mag-isip. Wala, ang thinking ko, okay lang gumastos kasi may trabaho naman ako, may sahod naman ako, susunod pa, katapusan ng buwan may sasahurin pa ako. Okay lang gumastos after ng 15 days, kahit ubusin ko to, kasi pati ng katapusan sa 30, may sasahurin pa naman ako. Yun ang thinking ko dati. Wala akong pakialam kung magkano yung gastos ko, wala akong pakialam kung magkano yun libre. Ayan, ganun ako nung dati pa, nung ako dalaga pa.
Nung nagsimula na ako magtrabaho, ang sarap kaya sa pakiramdam guys na katapusan, may babayaran ka na, may sahod ka na, di ba? Di ba? Pero pagod, nakakapagod. Kasi wala kang wala kang kalayaan, wala kang oras sa sarili mo, sa pamilya mo. Kung kunyari, may pamilya ka na, o ikaw, sarili mo. So, mas maganda pa rin yung magnegosyo. Diba? Para sa akin, mas maganda pa rin magnegosyo talaga, guys. Mas maganda magnegosyo kaysa magiging empleyado. Kasi pag negosyo kasi, guys, secure ka na dun eh. Secure ka na dun. Depende rin sa negosyo yung papasukin mo. Kasi ang negosyo kasi, meron tinatawag na active income at saka passive income. Itong example ko sa active income, itong tindahan namin, isa ito sa tinatawag na traditional business, active income. Kasi, magbukas ka lang, mag-open ka lang ng store mo, maya may bibili na o may may kita ka na. Ang passive income kasi it talks a year. 2 years, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Pag 5 years, bago mo siya makikita na nagka-resulta na. Kasi ang passive income kasi guys, maganda ang passive income talaga. Kasi, nga, mahal ang puhunan, mahal ang starting capital, ang passive income. Pero pagdating ng araw, secure na secure ka doon. Kung meron kang paupahan, kunyari, itong sa akin, yung iloding business ko, isa yan sa mga passive income na tinutukoy ko. No? Isa yan sa, kasi sa bahay ka lang, magbulod ka lang, every end of the month, may commission ka, may kita ka kahit sa bahay ka lang. May kita ka doon sa mga team mo pag nagpapaload sa'yo. No? Hindi ka na maglalako, hindi ka na mag-meet up, hindi ka na meet up ka lang pag may client ka, pero kung hindi naman kaya, sa malayong lugar, pwede mo siya ma-activate pa rin, pwede mo pa rin siya maging PPC as member of your team. No? Kasi ang passive income kasi guys, pagdating ng panahon, pag di mo na kaya magtrabaho pa, since may passive income ka, o may bubuhay sa'yo, may mapagkuhanan ka na pang araw-araw mong gastusin. Unlike sa pagiging empleyado at kung doon na talaga nakadepend ng buhay mo sa pagiging empleyado, pagdating ng araw, pag di mo na kaya magtrabaho, o actually sa mga OFW dyan, malaki ang sahod natin, pero isipin natin yung pagdating ang future natin, kung mag-retire na tayo, kung meron ba tayong masalong negosyo, kung meron bang sasalo sa atin, pag hindi natin kayang umibang bansa, no? Dapat ang thinking natin is hindi lang dapat dito eh. Dapat yung mag-advance pa dapat tayo. Wala namang masama sa pagiging advance mag-isip eh. No? Kung nasa tama na din naman ang iniisip mo, kung nasa tama din naman ang thinking mo, nasa tama din naman ang mga plano mo, bakit hindi, di ba? So secured natin, lalo na yung mga may pamilya na. Secured dapat tayo sa ating future. Kasi hindi lang para sa atin, kundi para sa pamilya na maiwan natin. Di ba?